Okay, magandang umaga po. Okay, so today ay itutuloy po natin yung series po natin, God's Creation Series. Okay, so please open with me your Bibles in the book of Genesis chapter 1. Let's start from verse 14 hanggang 19. Let's read sa New King James Version. Okay, sabay-sabay po tayo. Okay, ready, go. Then God said, "Let there be lights in the firmament of the heavens to divide the day from the night, and let them be for signs and seasons, and for days and years. And let them be for lights in the firmament of the heavens to give light on the earth," and it was so. Then God made two great lights, the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night. He made the stars also. God set them in the firmament of the heavens to give light on the earth, and to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness. And God saw that it was good. Verse 19. So the evening and the morning were the fourth day. So let's pray. Father, we thank you for the reading of your word. We pray for your Holy Spirit, Lord, to be upon us as we study your word, O God. And Lord, may you give us the spirit of understanding upang maintindihan po namin, Panginoon, ang deep things ng iyong salita sa araw na ito. Panginoon, maraming salamat. This all we pray in Jesus' name. Amen. Okay, so on the first day of creation, God created the lights. And then after that, in between the waters, He created the firmament at meron pong air. And then we have the skies. Doon po sa day 3, the dry land appears. Doon po sa land ay nagkaroon po ng vegetables, plants, and starts to grow and all kinds of fruit. So ngayong araw ay aaralin po natin ang day 4 of creation. So day 4 talks about how God created the sun, the moon, and the stars. Okay. So as we go on sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, we will understand how great the love of God is at kung bakit po niya create ang sun, moon, and stars. 'Di ba sa ating buhay parang hindi naman kailangan, 'di ba? Parang lalong-lalo na yung stars. So parang hindi siya importante. Pero ngayong araw ay titingnan po natin ano po ba ang dahilan ng Panginoon bakit He created the sun, moon, and stars. Okay, so point number 1, God sets the direction and pattern for man. God sets the direction and pattern for man. Okay, so dito po sa verse 14, sabi po dyan, and God said, "Let there be lights in the firmament of the heavens to divide the day from the night, and let them be for signs and seasons and for days and years." So God created the sun, the moon, and the stars for us. So, create po ng Panginoon ang mga ito para po sa atin. Pero kung minsan ay parang hindi po natin pinapansin, di ba? Parang we don't care if the sun rises or the sun sets. Okay? We also don't care kung meron mang moon o kaya stars. Okay? Pero note today that God created the sun, the moon, and the stars for us. Okay? God created all these things to reveal Himself. Na parang sinasabi ng Panginoon how precious we are. Kaya naman ang title po natin, The Sun, the Moon, and Stars reveals God's everlasting love. Okay? So, kung mapapansin siguro natin as we have our daily lives, 'di ba? Kapag may mga ang ganda ng pag-rise ng sun, 'di ba? Pumupunta pa tayo dun sa labas at pinipicturean natin. Kapag kayong mga clouds o kaya merong ang ganda ng moon, lalong-lalo na kapag full moon, 'di ba? Pinipicturean natin. Yung pag-set ng sun, 'di ba? Ang gandang mag-picture.
So, ito pong mga ito ay nire-reveal na ang pag-ibig ng Panginoon ay ganon na lang. So, God created the sun, the moon, and stars for us. Sabihin mo nga sa iyong katabi, God created the sun, moon, and stars for you. So, God sets the direction and pattern for man ayon dito sa pagkaka-create niya ng sun, moon, and stars. So, dun po sa verse 18, dun po sa last sentence, sabi po dyan, yan. Okay, dun po sa last sentence, sabi po niya dyan, and God saw that it was good. So, ang good dito describes the splendor, the magnificence, the beauty. But this good na sinasabi po ng Panginoon, it also refers to the functionality of the moon, the sun, and the stars. Because when God calls something good, it means that it is effective. It is effective in fulfilling the thing for which it is designed for, or for which it is created. So, nung create ng Panginoon ang sun, moon, and stars, sabi niya sa verse 18, nung nakita niya nung create niya, and God saw that it was good. So, ibig sabihin, noong inisip ng Panginoon at na-create yung idea sa kanya pong isipan, at kung paano niya i-create at kung anong itsura ng sun, moon, and stars, nung create ng Panginoon, kung ano yung nasa isip niya, yun yung nangyari. Kaya naman, sabi ng Panginoon, and God saw that it was good. Di ba, parang sa atin din, kapag may mga plan po tayo at ginawa natin, at yung iniisip natin na kalalabasan nung ginawa natin ay na-satisfy yung purpose natin sa paggawa. Din sabi, ay, ang ganda ng ginawa ko. Di ba? Matutuwa po tayo. So, ganun po ang Panginoon. Doon po sa pagkakasabi po niya dyan sa verse 18 na it was good. So, good describes the splendor, the magnificence, and even the beauty ng sun, moon, and stars. Ibig sabihin din po ay kung ano po yung purpose ng sun, moon, and stars, nung inisip niya na create ito, ay yun yung nangyayari. Kaya naman sabi ng Panginoon, and God saw that it was good. Okay? So, in other words, it does what it is supposed to do. And that makes it good. So, yun po yung sabi ng Panginoon dyan, yung nasa isip niya when He said that yung create niyang sun, moon, and stars are good. Okay? So, when God wanted to create, ayun yung sabi ko po kanina, nung gusto niyang i-create ang sun, moon, and stars on the first day, yung design, okay? Could you imagine yung design ng star, ng mga stars, di ba? Iba-iba, may mga pangalan. Iba, inaral natin sa science yan, iba-iba yung pangalan. Maging yung moon, yung cycle niya, yung lunar cycle. Okay? So when God wanted to create on the first day, He had the design and the purpose in mind. And He knew what He wants to achieve. Kaya naman, doon po sa verse 14 and 15, yun po yung kanya pong idea. So ito po yung idea ng Panginoon. In verse 14 and 15, sabi niya, then God said, let there be lights in the firmament on the heavens to divide day from night, and let them be for signs, seasons, for days and years, and let them be for lights in the firmament of the heavens to give light on the earth, and it was so. And then in verse 16 to 17, nung yung nagkaroon siya ng idea sa kanya pong isip at yung design na gusto niya, and then God made. Doon sa verse 16 and then 17. And then doon sa verse 18, and then God said, God saw and said it was good. Okay, so yun po yung creation po ng day 4.
So, we cannot see God, but when we see His creation, we know that there is God. Amen? So, the sun shows faithfulness. The sun shows faithfulness. So, nung create ng Panginoon ang sun, He is revealing His faithfulness. So, God is faithful. Diba, parang yung sun hindi natin siya makita na diretso. Okay? So, dito din po, God is revealing Himself, yung ipinapakita yung radiance ng Panginoon. Full of passion. So, God's love is passionate. So, yun po yung purpose ng pagkaka-create ng sun. God reveals His love, His everlasting love. And God's love is passionate. Okay? So the sun expresses the love and warmth God has. So we can feel God's everlasting love for us. So sabi ko nga kanina, God created the sun, moon, and stars for us. He created these things for us. Okay? So yan po yung sun. And then the moon shows gentleness. Diba? Parang hindi lang natin pinapakialaman na may moon. Tsaka lang natin siya mapapansin pagka full moon. Diba? The moon shows gentleness. God is gentle, loving. He's also emotional. Okay, so maalala po ninyo yung pag-aaral po natin ng Song of Songs. God is also romantic. Okay. So ito po yung God wants to reveal Himself doon po sa moon. Okay? And then doon po sa stars, ito pong star ay nagpapakita na, kung titingnan po natin, tingnan natin yung picture ng stars. Kung titingnan po natin yung stars, hindi natin mabilang. So parang ang dami niya, no? Billions of stars. And this reveals that how vast is the firmament. So parang how great is the expanse. At the stars reveals that God is limitless. No limit. Endless. Hindi mo mabilang. Parang hindi mo makikita, ma-identify kung saan ang umpisa at saan ang dulo nito. Okay? So, this is how great our God is. And He created the sun, moon, and stars because of His love to us. Yung Milky Way, di ba? Parang ang ganda. Thousands of billions of stars. So the stars expresses how limitless God is. The abundance of stars is beyond our imagination. So God created the stars in 1 second. Sabi niya, let there be stars. So nagkaroon ng stars at yan na nga ang dami-daming stars. So ano po bang pagkakaiba ng pagkakaroon ng star at hindi? Affected ba tayo? Parang sa atin kasi parang it seems that we don't need it, di ba? Pero ano po bang feeling natin pagka nasa labas tayo at ang daming mga stars at nakatingala tayo? Ano mafe-feel po natin? O di ba? So parang so create ng Panginoon ito para, di ba, pagka nakakita tayo, parang ang saya-saya natin. Di ba? Oh, alam, may star, oh. Di ba, meron pa yung mga, kung nakakapanood kayo ng mga movies, di ba, meron yung time na mag-stay lang sila sa labas and then titingnan lang yung mga stars. So, we are happy when we see the stars. Okay? So, it is for viewing. So tingnan po natin yung Panginoon, na parang gumawa pa siya ng mga ito para lang tayo ay masiyahan, para lamang, ito kasi nire-reveal niya na how amazing our God is. God is really amazing. So yung pagkaka-create po niya ng the sun, moon, and stars, He is revealing Himself to us.
Kaya naman, kung hindi tayo fond ng ah, pagtingin o kaya kung hindi natin pinapansin how the sun sets, how the sun rises and the sun sets, kung paanong ang lunar cycle ay nangyayari, at kung gaano kadami ang mga stars. So dito po, pagka pinapansin po natin ito ay parang mapapa-worship ka na lang, mapapa-thank you Lord ka na lang. Dahil nga, ang mga ito ay ginawa po ng Panginoon for you and me. 'Di ba? So parang hindi naman kailangan in between life and death. Pero tingnan po natin ang Panginoon na ginawa pa niya ito para sa atin. So God really wants us to be happy and to enjoy life. And to enjoy ito pong mga creation na binigay po ng Panginoon sa atin. Okay? So yun po yung pagkaka-create ng sun, moon, and stars to reveal Himself. And this also declares His glory. Doon po sa Psalms chapter 19 verses 1 and 2, sinabi po ni David dito yung, sabi po kasi dyan, the heavens declare the glory of God. So as we see the heavens, pinapakita nito ang glory ng Panginoon. Kung titingnan lang po natin ang kalangitan, dito ay pinapakita ang kaluwalhatian ng Panginoon. The heavens declare the glory of God, and the firmament shows His handiwork. Yung kalawakan, ipinapakita niya ang gawa ng Panginoon. How great our God is. Tingnan nga natin yung picture dun sa sun, earth, and moon. Okay? So yan po yung ginawa ng Panginoon. At yung pagkakagawa niya, perfect. Maging yung layo ng sun sa earth, dahil kung mas malapit siguro yan ay patay na tayo, sobrang init na. And then maging yung moon. Okay? So, this is how amazing our God is. This is how powerful our God is. At dito ipinapakita din na God loves us so much. At He's very much concerned sa atin, how we feel. Yung iniisip niya kung paano tayo matuwa, iniisip niya na ano ba yung mga kailangan niyang gawin para hindi tayo mahirapan sa buhay. Pero kung minsan tayo yung mga gumagawa ng mga bagay-bagay na nagpapahirap sa atin. 'Di ba? Naisip niyo po ba 'yon? Pero kung minsan, tinatanong natin ang Panginoon, Lord, bakit ganito, ganito, ganito? Pero hindi natin na alam na dahil sa ating kagagawan. Tingnan na lang po natin yung pagkakakreate ng Panginoon ng mga ito, the sun, moon, and stars. At saka yung earth, kung paano niya ito dinesign, kung ano po ba yung position niya, naka-straight po ba o kaya naka-tilt for how many degrees? O kaya yung pag-ikot po niya, ilang kph in a second. Siguro kung mabilis yan, mahilo tayo. Pero God is really amazing, di ba? So, perfect talaga yung pagkakakreate ng Panginoon ng mga ito. Maging yung pag-ikot ng mundo, yung pag-ikot niya. So, tatalakayin po natin yan as we go on. Okay? So, the heavens declare the glory of God, and the firmament shows His handiwork. Day unto day utters His speech, and night unto night reveals knowledge. Another text dun po sa 1 Corinthians chapter 2, verses 9 to 10, but as it is written, eye has not seen nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love Him. Ano po ba yung mga prepare ng Panginoon? Kung papansinin po natin yung creation, day 1, 2, and 3, nasa day 4 na tayo pero wala pang tao.
So, ibig sabihin, prepare muna ng Panginoon ang mundo bago po tayo. Tayo kasi yung last na create ng Panginoon. Okay? So, no eye, no ear, no eye has seen, no ear has heard. At walang nakaisip kung ano po yung i-prepare ng Panginoon para sa atin. To those who love Him. To those who love Him. But God has revealed them to us through His Spirit. For the Spirit searches all things, yet the deep things. Yes, the deep things of God. Okay? So, meron pong tatlong purpose kung bakit create po ng Panginoon ang mga ito. The sun, moon, and stars. Number 1, to separate the day and night. Okay? Bakit kaya create ng Panginoon ang sun, moon, and stars? First reason is to separate day and night. Alam ng Panginoon na kailangan natin ng araw, kailangan din po natin ng gabi. Okay. So, God sets the direction and pattern of man. So, aaralin po natin yung pattern. So, ito po yung pattern o kaya design ng Panginoon for us to live. Okay? Kaya niya create ang sun, moon, and stars. Okay? In order to have day and night, the earth needs to revolve slowly. Kailangan po niyang umikot ng 1,600 km per hour. Okay? So, God needs to move the earth just for us. So, dinisign ng Panginoon na ang earth o kaya ang mundo ay iikot po yan slowly for you and me para magkaroon ng araw at magkaroon ng gabi. Okay? At dito din po sa pagde-design niya ng mundo na kailangan itong iikot, ano po bang mangyayari kapag ang mundo ay hindi umikot? Naisip niyo po ba yun? Ito pong design ng Panginoon na ang mundo ay kailangang umikot slowly. At meron pa siyang pace. Yung pace ng kanyang pag-ikot. Ito ay nagpapakita ng pagmamahal sa atin. So God wants to show His love sa atin. Yung hindi tayo mahihilo, hindi tayo mapahamak. So, first reason is to distinguish day and night. So, bakit po ba? Why is it necessary na maihiwalay ang araw at saka gabi? Different species are active during the day and sleep during the night. Other nocturnal species, it's the opposite. They are busy at night and sleep during the day. We humans, ano po ba? Alam nyo ba? Alam nyo na ba? We work during the day and sleep at night. So yun po yung design ng Panginoon. Yun po yung pattern. So God sets the pattern for man. Okay? Ito po yung design ng Panginoon para sa tao. Gising sa araw, tulog sa gabi. What happens when the sun starts to set? Diba? Nasa isip na natin na, malapit ng oras ng pag-rest o kaya malapit ng oras ng pagtulog. So, that's the way God created us. So, yun po yung way. Yun po yung pattern. Yun yung design ng Panginoon. According to dermatologists, one reason of skin problem is poor sleep. But even though, di ba, dapat iniisip natin, ako nga, siniset ko pa yung alarm ko ng, ganito dapat ako matulog, ganito ako magising. Kailangang 8 hours. Okay? So, pero, poor sleep pa rin po tayo kahit na natutulog tayo ng 8 hours if we do not sleep at a right time.
Sa palagay po ba natin, ano po ba yung right time ng pagtulog? O kaya ano po ba yung best time for our skin to repair and be restored? O kaya para ma-refresh po yung skin po natin. Ano po bang oras? 10? Ano yung sa iba? Okay. So, according nga sa dermatologist, ang skin po natin, ang peak time for our skin na ma-renew ay 9. Okay, so between 9 to 12. Kaya dapat nakatulog na po tayo ng 9. Okay. So we should be sleeping at 9 p.m. So if we want to have good health and good skin, we need to go to bed earlier. And let us not allow our phones to distract us. Kung minsan kasi kapag nag-scroll na tayo dun sa ating mga cellphones ay hindi na natin namamalayan yung oras. Okay. So yun. So yun po yung pattern na sinasabi po dito that God sets the pattern. God sets the design ng pagtulog natin. At yun nga, yung isang purpose why God created the sun, moon, and stars is to separate day and night. Okay. And then, next is yung direction naman. Okay. So, night and day was made to make a demarcation or to make a distinction. Okay. Which means the sun will rise in the east. Tama ba? The sun rises dun po sa east and sets dun sa west. Every day po ba yan or Monday, MWF? Okay, TTH, yes? Every day po yan. So ito po yung design ng Panginoon. The sun rises doon po sa east at magsiset po siya doon sa west. Okay. So ano po bang magagawa nito sa direction? Di ba pagka nasa forest tayo o kaya kung nasaan po tayo, ano po ba yung guide po natin, pag nawawala po tayo, okay, saan ba nagra-rise yung sun? Okay, so the sun always rises at the east. Okay, so ang design ng Panginoon, God created the sun, moon, and stars para po guide po natin, ma-direct po tayo at hindi po tayo mawala. So God sets the direction and pattern for man. Okay? The rising and setting of the sun helps us to know the direction. Okay? Kung alam na natin where the sun rises, alam na natin yung east, west, north, and south. Okay? So yun po yung mark. Okay? With the sun, moon, and stars, we know the direction. This makes a demarcation for us. So sabi ko nga kanina, God created the sun, moon, and stars for us. Para po alam po natin yung pattern and then magkaroon tayo ng direction at hindi po tayo mawala. In this, we will not be lost. This is the working of God. He created all this so that we will not be lost. Para hindi po tayo mawala. Okay? So, God also made yung solar system natin, yun yung sinabi ko kanina, na merong lunar cycles. So ito naman po ay about po dun sa moon. Ano po ba ang meron dun sa moon? Kung nagbabasa po tayo dun sa Bible, ang lunar cycle kasi ay nangyayari po yan ng isang buwan. Okay? So merong cycle po yan. So meron pong 8 lunar phases. So ito po, it's all about the moon. Okay? So meron pong new moon, may first quarter, full moon, may third quarter. Okay? Ito po yung monthly lunar cycle. So what about this? Doon po kasi in the Old Testament, meron pong sinabi ang Panginoon doon na God said to the Israelites, when there is a new moon, kailangan nilang mag-gather at i-meet ang Panginoon. Okay. So yun po yung sign nila. Ito po yung sign. And then when there is full moon, sa atin naman, anong gagawin natin? So parang ang sarap maglaro sa labas. Kaya ano bang gusto nating? Nung bata kami, kapag ka full moon ay naglalaro kami ng
yung mga laro ng lahi. Sa amin kasi ang tawag namin doon yung patalunton. Yung naghahabulan kami hanggang midnight. Okay. So yun. So ito yung, it's all about the moon. Okay, so merong gamit ang sun, of course. Napakalaki ang gamit ng sun, moon, and even stars. So God sets the pattern and direction for man. Okay, so yun po yung point number 1 natin. And then yung tatlong purpose po niya, number 1 is to separate day and night. And then second purpose, to set the signs and seasons, days and years, for days and years. God created the sun, moon, and stars to mark out the days, seasons, years, and specific events. Because of the position of the sun and the moon, at yung attraction nila o kaya yung pull nila sa earth, ito yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga seasons. Okay, meron tayong summer, dito sa Philippines, summer tsaka winter lang tayo. Winter ba tawag doon? Pero sa ibang bansa ay meron silang spring, fall, autumn. So dahil doon sa, nagbe-base po sila doon sa sun and moon. Okay? So kaya naman sabi ng Panginoon, kung titingnan po natin dito sa verse po natin, dito sa verse 16, yung first purpose niya is to separate day and night. And then next is to set, verse 14. Let there be lights in the firmament of the heavens to divide the day from night. So yun po yung first purpose. And then second purpose is, let them be for signs and seasons and for days and years. Doon po sa Luke chapter 21, verse 25 to 26, ito po yung sign. Okay? Sign ng pagbabalik ng ating pong Panginoong Jesus. That even for today, at magagamit po natin ito, yung sun, moon, and stars. And there will be signs in the sun, in the moon, and in the stars. And on the earth, distress of nations, with perplexity, the sea and the waves roaring. Verse 26, men's hearts failing them from fear and the expectation of those things which are coming on the earth, for the powers of heavens will be shaken. So ito po yung second purpose ng pagka-create ng Panginoon ng sun, moon, and stars. And then third purpose, ito ay maglilid sa atin sa point number 2. Okay, so third purpose ng pagka-create ng Panginoon ay to be the lights in the firmament of the heavens to give light on the earth, or to rule over the day and over the night. God has a very clear purpose in when He created the sun, moon, stars. So yun po, yung to separate day and night, to to set the signs, seasons, days, and years. And then yung third purpose po niya is to rule over the day and over the night. So, He has a very clear purpose on creating all of this. At hindi po niya sinabi doon na kailangan nating i-worship ang mga ito. Okay. So, paano po ba natin masasabi na we worship the sun, moon, and stars? In other countries, some worship the sun, some worship the moon, and stars. Parang literal kasi na i-worship nila doon. Pero sa atin kasi, dito sa Philippines ay we worship the sun, moon, and stars through believing on sa fortune telling, dun sa mga horoscopes, sa zodiac. Okay, so nung high school ako, talagang naano naman ako dito sa mga ito. Pero dito po, pinapakita po ng Panginoon na hindi dapat. Doon po sa Deuteronomy chapter 4 verse 19, sabi po diyan,
Deuteronomy 4, verse 19. Pwede po bang basahin po natin? And take heed, lest you lift your eyes to heaven, and when you see the sun, the moon, and the stars, all the hosts of heaven, you feel driven to worship them and serve them, which the Lord your God has given to all the peoples under the whole heaven as a heritage. Ang pag-worship sa sun, moon, and stars it is detestable sa Panginoon. So hindi siya dapat i-worship. So God created the sun, moon, and stars for us. But when we see the beauty ng mga ito, hindi natin at saka yung binibigay niya sa atin, hindi natin sila dapat i-worship. At sabi ko nga kanina, yung believing on the fortune tellers, yung pag-seek po sa kanila, and even sa mga pagbabasa sa horoscopes, di ba? Parang dito kasi sa mga horoscopes, ay sinasabi na bukas, ganito, bukas naman ganito, o kaya the following day, the following year. So parang sinasabi niya na the sun, moon, and stars, they control our destiny. Sila na yung nagsasabi kung ano mangyayari sa iyo bukas, the following day, or the following week or years. Pero sabi po ng salita ng Panginoon na ang fortune telling and divination is detestable to God. We need not to worship all these things. At maging din po yung, di ba kapag nakakakita ng shooting stars, kailangan mo mag-wish. Itong mga wish na ito ay mangyayari. So ito po ay it's a form of worship sa mga ito. Okay? So maging din po yung pagbabasa sa mga astrologers, maging doon sa palm po natin. Okay? So ito pong mga ito ay hindi dapat po nating i-practice. So we worship only the true God. One and only true God. We worship the Creator and not the creation. Amen. Okay, so yun po. As we see the sun, the moon, and the stars, we must fear, obey, and thank God and not to worship them. So people must fear God through all generations. Okay, so in conclusion, God sets the direction and pattern for man. He created the sun, the moon, and the stars to separate the day and night. We work during daytime. Alam po natin dapat kung kailan po tayo magre-rest. Okay, so let us not abuse ourselves, even our eyes. Sabi nga ng mga nagtitinda ng eyeglasses, love your eyes. Okay, so His purpose also is to set signs and seasons, days and years, and let us focus. Ito po yung kailangan po nating bantayan, yung signs. Kung kailan darating ang atin pong Messiah. Okay? His return, yung second coming ng atin pong Panginoon. Okay? Okay, and then another purpose is to rule over the day and over the night. So our destiny is not controlled by the stars, the moon, and the sun, and how they change. Only God is God, and only He who holds our future. Amen. Okay, so yun lang po. Okay, thank you, Chris. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. God is good. All right. So, kailangan pala nating matulog ng maayos para gumanda yung ating skin. Okay, so Genesis chapter 1, before we close in prayer, balikan ko lang sandali yung sabi doon sa verse 14. And let's use NIV, New International Version.
Pwede po ba nating basahin ulit na sabay-sabay? And God said, "Let there be lights in the expanse of the sky to separate the day from the night, and let them serve as signs to mark seasons and days and years." Dito po sa aking translation na gamit, and this is ang sabi po dito, "And God said, let there be light in the vault of the sky to separate the day from the night, and let them serve as signs to mark sacred times." Tutuwa po ako doon sa translation na sinasabi po niya, to mark the sacred times and days and years. Sabihin nga po natin, sacred. Say it again, sacred. Ang bawat araw ay sagrado sapagkat ang Diyos ang may gawa ng lahat po ng yan. Pag sinabi pong sacred, it is something very special na hindi mo po pwedeng i-compare sa gawa ng tao sapagkat ang lahat ng sacred ay nanggaling lamang sa Panginoon. At dito po sa text na ito, ang kanya pong sinasabi, is the sacred things of God that He created. At alam ho ninyo, ang mga kinreate ng Panginoon, especially ito pong pinag-aralan natin ngayon, the sun and the moon and the stars ay nagpapakita ng mga sacred things ng atin pong Panginoon. Pag sinabi pong sacred, kinakailangan kilalanin mo, galangin mo, pagyamanin mo, sapagkat hindi tao ang may gawa niyan, kundi po ang Panginoon. And you know, brothers and sisters, maraming dahilan kung bakit nga po ginawa ng Panginoon ang araw, ang buwan, at yun pong mga stars. Dahil sa ayaw at sa gusto po natin, gagamitin po niya ito para ipaalala sa tao ang kanya pong kabutihan. Meron po siyang nais sabihin sa tao na kinakailangan po ang tao ay makinig, na kinakailangan po ang tao ay magkaroon ng relationship sa Diyos na may likha ng lahat ng bagay. Pero ang nakakalungkot, sa mga panahon po nito, ang tao ay gumawa ng mga bagay-bagay para po malayo ang ating pong attention sa Panginoon. May nakaka-appreciate pa rin ba ng mga buwan, araw at mga bituin sa araw na ito? Lalong-lalo na sa mga kabataan, mas na-appreciate na po natin ang mga ilaw, ang mga pailaw, ang mga paputok na sumasabog sa himpapawid pag Pasko, pag New Year. Ano ba? Ang mga ilaw sa mga park, yung mga dancing lights na nakikita po natin, mas na-appreciate na po ngayon ng tao yan kaysa dun sa ginawa ng Panginoon. Tama po ba o mali? Meron pa rin po bang nag-appreciate ngayon sa buwan, sa araw, at sa mga bituin? Kung hindi pa napakalat sa social media na meron pong, ano tawag doon? May eclipse. Wala akong magbabantay. No one is interested. It's because the devil is trying to destroy ang tao upang ang tao ay hindi po magbigay ng concentration doon po sa mga pangungusap ng Panginoon sa atin. Dahil ang gusto po ng kaaway, ihiwalay tayo. Ang ilayo tayo sa presence ng Panginoon. But 611 people and to all of you watching online, gusto ko pong buksan natin sandali ang atin pong mga banal na kasulatan in Psalm chapter 19. And let's read, especially verse 1 and the succeeding verses, para po lamang sa kaalaman ng lahat. Sapagkat kinakailangan hong ibalik natin ang atin pong mga sarili doon po sa original plan ng Panginoon sa atin. After our born-again experience, whether you accept it or not,
we receive the Holy Spirit. And the Holy Spirit of God, siya ho yung magko-connect sa atin sa salita ng Panginoon at nang magawa natin yung perfect will ng Diyos. Marami pong nagsasabi, kapag born again ka ay, ito yung napatawad ka na sa kasalanan mo, nag-umpisa ang bagong buhay mo, pero alam nyo, nakakalungkot. Marami pong mga nagsasabing born again sila, pero hindi po nila kailanman na ibalik ang kanila pong mga sarili doon sa perfect will ng Panginoon, even sa pag-appreciate ng creation ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Dahil nakaangkla pa rin ang tao sa sanlibutan. And the world is offering iba-ibang uri ng mga bagay para lamang po ilayo tayo doon po sa katotohanan ng Panginoon, even to the truth of the Word of God, dahil kapag nagawa ng demonyo po yan, nagtagumpay siya sa atin. Now, Psalm chapter 19, verse 1, can we read it aloud? The heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of His hands. The heavens declare the glory of God. Tayo po ba ay nangangarap na makita ang glory ng Panginoon? Ang tao po ngayon, gusto nilang makita na glory ng Panginoon ay nasa mukha ng kanilang mga kasama sa church dahil doon sa sinasabing, the glory of the Lord is risen upon thee. Hindi ko po dinidebate yan sapagkat katotohanan, nasa Biblia po yan. Na kapag tayo na born again, ang glory ng Panginoon makikita sa atin. Pero gusto ko pong i-connect tayo ulit doon po sa creation ng Panginoon. Kapag tayo po ay nalulungkot, nagkakaroon po ng mga questions in our mind, kung ang Panginoon ba ay totoo, buhay, at nakagagawa pa rin ba siya ng signs and wonders and miracle sa mga panahon po natin, kapatid, gusto ko pong tumingala ka sa langit and see the creation of God. Because the heavens declare the glory of God, the skies proclaim the work of His hands. Kaya po niya sinabi doon sa sa Genesis chapter 1, ipinapakita ng Panginoon yung sacred things sa tao. Pero alam niyo kapatid, ang nakakalungkot, ang tao ngayon, wala ho tayong pakialam sa kung ano ang mga nilikha ng Diyos. Can we read verse 2? But his delight is in the law of the Lord. Psalm 19. Day after day, they pour forth speech. Night after night, they reveal knowledge. Can we read it again? Day after day, they pour forth speech. Night after night, they display knowledge. Meron pong mga salita nga madalas po natin naririnig. Sabsabali nga iti ubing tata. Ibang-iba daw ang mga bata sa mga panahon na to. Narinig niyo na po ba yan? Ibang-iba ang mga tao sa mga panahon na ito. Can I say amen to that? Ang laki ng pinagbago ng panahon at ng tao sa mga panahon po nito.
Sabi nung iba, kasi lalakay kayo gaminin. Hanyo nga mabalin nga i-compare, ti kinatao yo, idi, kenti kinatao mi tata. Kasi, magkaiba tayo ng henerasyon. Huwag niyong ipagpilit sa amin yung panahon ninyo sa mga panahon namin ngayon. Kasi mga bata ngayon, hindi mo pwedeng pingutin, lalo na kung teacher ka. Kami, matatag ang aming mga tenga dahil lahat ng mga subject namin nung araw, napipingot po kami. Pero pinagmamalaki namin, mas matatalino yung lahi namin nung araw kaysa sa inyo ngayon. Kailangan namin maghanap ng dictionary kasi kinakailangang maintindihan namin ang bawat salita nung araw. Ngayon, nasa Google na ang lahat ng meaning, ng lahat ng tanong sa mundong ibabaw, pero ang dami pa rin hindi makaintindi sa mga panahon na ito. Mata pa lang ng mga magulang natin noon, naiintindihan na natin, di ba? Ngayon, may naiintindihan ba mga kabataan ngayon? Wala. Alam niyo kung bakit? Saan nagkulang? Psalm chapter 19 verse 2. Day after day, they pour forth speech. Night after night, they display knowledge. Walang TV nung araw. Yung kapitbahay may TV. Kapag ikaw ay nakipanood, naninilip ka dun sa butas ng kanilang bintana, biglang isasara nung kapitbahay na may TV, uuwi kang luhaan, tatanaw ka sa langit, makikita mo yung buwan at yun pong mga bituin at ang panata mo, balang araw magkakaroon din ako ng TV. Kaya nga, ang daming nagsumikap nung araw. Nakabili tayo ng TV, hindi po ba? Kapag nalulungkot ang mga bata nung araw, kapag nalulungkot ang mga tao nung araw, lalabas sa kalsada, tatanaw sa napakagandang buwan at nakikita ang mga gagandang bituin na i-encourage na tayo. Kaya nung araw, konti lang ang nagpapakamatay. Ngayon, di ka lang pinansin ng mahal mo na mahal ng iba, nagpapakamatay ka. Kasi alam nyo, kulang tayo sa kaalaman ng tungkol sa Panginoon. Mga kabataan, pwede ba tumingin kayo sandali? Kailan mo huling na-appreciate ang buwan? Wala ka ng panahon. Kasi mas may panahon tayo sa mga TikTok, sa mga social media, at tayo po ay nafe-feed ng kung ano-ano, inilayo tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos. Paano? Kahit tayo kasi ng mga magulang, wala na rin ho tayong panahon na ma-appreciate ang araw at ang buwan at ang mga bituin sapagkat pati po tayo, hindi na natin nabilang o ma-appreciate ang mga bagay-bagay na yan. Kinig ho tayo mabuti. Tayo ng mga magulang, noong araw, kinakailangang maging sensitive tayo kung kailan tayo dapat maglaba. Kasi kinakailangang maglaba ka. Habulin mo ang init ng araw. Ngayon, wala na tayong pakialam sa init ng araw. Kasi, pag nilabahan mo, si washing machine, patutuyuin na rin niya. Malapit na nga walang gagamit na sampayan eh. Naghahanap na po tayo ngayon ng washing machine na siya na rin na magsampay. Sabi mo nga sa katabi mo, di ba? Kapatid, kaibigan, day after day, they pour forth speech. Night after night, they display knowledge. Sabihin na po natin OA, yung panahon nung araw.
Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, mas malapit tayo sa Panginoon nung panahon na yan sapagkat na-appreciate natin ang kanyang mga likha at ang kanyang mga gawa. Ano sabi ng verse 3? Can we read it aloud? Come on, go. There is no speech or language where their voice is not heard. Verse 4. Their voice goes out into all the earth, their words to the ends of the world. In the heavens, He has pitched a tent for the sun. Alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, kung gusto po nating magbalik loob sa Panginoon, hindi lamang yung tayo ay humingi ng tawad sa lahat nating mga sala, pero maintindihan po natin ang mga basic things of God. Ang ibalik po tayo sa creation, sapagkat doon natin maintindihan ang value ng lahat, higit sa lahat, ang buhay meron po tayo. Mabuti pa po yung akasya, alam niya ang oras. Alam niyo yung akasya? Yung malaking puno na nasa tapat ng eskwela, nasabi ng mga matatanda, may namamahay na tikbalang. Pero alam niyo yung akasya? Pagdating ng alas 5, nagsasara ang kanyang dahon. At nagpapahinga. Kaya pala siya lumaki at matatag. Marunong rin siyang magpahinga. Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw, alam mo ba yung panahon mo? Ikaw, alam mo ba yung oras mo? Mabuti pa yung manok. Pag nagtakip silim na, papasok sila sa bahay po nila, lilipad at sila po ay dadapo sa dapat nilang pagdadapuan at pagkatapos matutulog sila. Purihin ng Panginoon. Anong ginawa ng tao sa mga manok ngayon? Binigyan ng ilaw na napakalakas para sila'y kumain ng kumain at kumain ng kumain para sa ganun lumaki kaagad at after 35 days, yun yung Jollibee na kinakain natin. Yun yung nasa McDonald's na kinakain natin. Bakit? Kinakailangang baluktutin kasi ng tao ang lahat ng bagay para po sa sarili niyang benepisyo. Pero tandaan natin, may sariling paraan ang Panginoon para po sa lahat ng kanyang nilikha. Can I hear amen? Ang mga ibon, na minsan nang ginamit ng Panginoon na halimbawa sa kanya pong katapatan. Ang mga ibon, sabi niya, hindi nagtatrabaho. They don't till nor reap. They don't toil for food. Yet, pinakakain sila ng Panginoon. Alam niyo, pagdating po ng hapon, silang lahat ay nakatago na sa kanila pong limliman. Doon may mga ibon na talagang pang night duty yata. Yun ho, yung gustong-gusto kong marinig doon sa bahay namin. Every time na maglalak po ako ng gate, every time na bago po ako matulog, I see to it na narinig ko yung umaawit na mga ibon na lumilipad pagkagabi. Meron po kami yan. But most of the birds, pagdating ng hapon, nandun na po sila sa ilalim ng mga leaves ng mga malalaking kahoy. Silang lahat ay natutulog. Sabi mo nga sa katabi mo, sana ibon ka rin. Alam mo yung oras mo. Kaya pala sinabi, merong araw at merong gabi. Dahil yung araw is a sacred time na dapat po natin gamitin para po magtrabaho, kumita ng pera, pero merong panahon na dapat pong bababa yung araw at lalabas po yung buwan upang lahat po tayo ay magpahinga. Kapatid, kaibigan, napakasimple ng pagtuturo po ng Diyos. Wala po tayong marinig na mga salita galing sa buwan at araw
pero merong malakas na mensahe na sinasabi po sa atin. Tuwing lalabas ang araw sa silangan is a sacred day for us. Sabihin nga po natin, sacred day. Say it again, sacred day. Paano mo gawing sagrado ang araw na ito? Manalangin at i-enjoy ang buong maghapon. Ang magtrabaho, gawin yung nararapat para sa atin at sa ating pamilya. Sa mga estudyante, is a sacred day. Pagtaas ng araw sa silangan, isipin mo, dahil sagrado ang araw na yan, gamitin mo ang bawat panahon sa tamang mga bagay, sa tamang kaparaanan. Dahil pagdating ng hapon, kinakailangan mong magpahinga. Pero, magpapahinga po tayo na merong kapayapaan dahil yung buong maghapon, ginamit po natin ng tama. Naunawaan po ba natin? Kapatid, kaibigan, 611 family, simple lamang po ang mensahe sa araw po na ito. Ginawa ng Diyos ang araw at ang gabi for our benefit. A sacred day was given to us, and there is also a sacred night for us to rest. Respetohin natin ang bawat gawa ng Panginoon sapagkat meron po siyang sinasabi sa atin. Can I hear amen? Can I hear amen? The voice goes out into all the earth. Their words to the ends of the world. In the heavens, He has pitched a tent for the sun. Meron pa po akong isang verse na gustong-gusto po dito. Saan na ba yan? Okay. Verse 6. At dito po tayo magtatapos. Ano sabi po doon? It rises at one end of the heavens and makes its circuit to the other. Nothing is hidden from its heat. Dito po sa Bible na gamit ko, it rises at one end of the heavens and make its circuit to the other. Nothing is deprived of its warmth. Nothing is deprived of its warmth. Pare-parehong araw ang ibinigay ng Panginoon sa atin. Can I hear amen? Sabi mo nga sa katabi mo, pare-parehong araw. Sabi mo sa kanya, pare-pareho tayo ng gabi. Do you agree? Pare-pareho ng araw. Pare-pareho ng gabi. Pare-pareho ng panahon. At ang sabi po niya dito, nothing is deprived of its warmth. Nung inaral ko mabuti kung ano ang ibig sabihin nito, alam niyo, God is faithful and just. Yung init ng araw na nararamdaman natin, lalo na sa tugig-araw, pare-pareho naman tayo na nakaramdam yan eh. Amen? Pagdating ng gabi, pare-pareho lang din ho yan. Pero tatandaan natin, merong nagtagumpay, merong hindi. May nag-enjoy nung araw, merong hindi. Pero gusto kong sabihin sa iyo, isang Diyos lang ang nagbigay dyan. So nasa atin na lamang mga kapatid kaibigan, paano natin ibalik ang mga sarili natin sa creation ng Panginoon. And that is the very reason kung bakit po natin inaaral ang mga bagay nito mga kapatid, for us to benefit doon po sa mga likha ng atin pong Panginoon. Can I hear amen? Tayo po'y manalangin. Shall we just bow our heads and let's pray? As we close our eyes today,
Ask God to give you His Spirit. Lord, I pray, ibaba mo, Panginoon, sa aming kalagitnaan ng Holy Spirit mo. And I pray, O Lord, let your Holy Spirit touch our spirit. Touch our inner man. For Lord, today you have sent your word. You have allowed, O God, your very word, Panginoon, to be preached in our midst. So that, O God, in our lives, magkaroon kami ng buhay. For we believe, Lord, your word brings life. And that your word, Lord, brings light. And so today, Lord, I pray, may you touch each one of us. Kung sa mga panahon, Panginoon, na kami, hindi na namin na-appreciate ang creation mo. Especially the sun, the moon, and the stars. Dahil na-divert, Panginoon, ang aming mga attention. But God, I pray, ibalik mo kami, Panginoon, sa katotohanan ng iyong mga salita. You have a purpose why you have created the heaven, the earth, the sun, the moon, and the stars. You have a purpose. And now, Lord, I pray, open our spiritual eyes so we can see your glory. Open our spiritual eyes so we can see your glory, O God. Panginoon, may mga creation ka. Hindi sila nag-aral, but they know the times and the season. Brothers and sisters, I want you to consider even the birds in the skies. Alam nila yung araw, alam nila yung gabi. It's all because ibinigay ng Panginoon sa kanila ang pagkilala sa mga times and seasons. Today, many of us, we are so pressured in life. Marami ang pagod. Marami ang nawawalan ng pag-asa. But let's go back to the creation of God. Know the times and the seasons. The timing of God. Yes. If you want to earn more knowledge and wisdom, go back to the creation. Be sensitive. Maging sa likha ng Panginoon ang araw at ang buwan at ang mga bituin. They are speaking. There is wisdom in it. There is knowledge in it. So Lord, today, may you bless our hearts, O God, and make us sensitive to the times and the seasons, Panginoon, araw-araw. And may we learn, O God, to observe ang lahat ng bagay na binigay mo sa mga panahon, O Diyos, sa araw at maging sa mga panahon pagsapit ng gabi. For Lord, kung kaming lahat ay nakakonect sa creation mo,
Alam namin, Panginoon, we will spending this life, O God, for your glory. So Lord, I speak blessing for your people now. Maging sa lahat ng nanonood online, Lord God, may you bless them. And in our lives, Lord, may we learn to move according to your will. And may we learn, O God, to live according to your perfect will. And to observe the times and the seasons. For Lord, there is time for everything. Brothers and sisters, the Word of God says there is time for everything. A time for work, a time for rest. A time to toil, but a time to rest in the very presence of God. And Lord, I pray that may you bless your people now. May you bless all the works of our hands. And may you bless, O God, even sa mga panahon na kami po'y nagpapahinga. I pray, Lord God, open the floodgates of heaven for your people. Bless them, O God. Bless them, O God, sa lahat ng kanilang mga ginagawa at sa kanilang pang mga gagawin pa. And so, Lord God, today we just thank you for the word. We claim, O God, may you accomplish great things, O God, in our lives as we receive your word. Let there be healing, O God, in our soul, body, and spirit. And let there be great supply, Panginoon, na dumaloy sa iyo mga anak. Bless us, O God, so we can be a blessing to many people. And Lord God, seal the words that we receive today. At Panginoon, ang aming dalangin, ang mga salita na tinanggap namin, Lord, will accomplish great things not only in our lives but even to our family. Bless us, O God, wherever we go. At ingatan mo rin kami, Panginoon, sa amin pong pag-uwi sa araw po nito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus, and everyone will shout and say, Amen. God bless you and see you po on Sunday.